Po ang nangyayari ngayon dyan sa Cebu. At ang komento nga ng mga kababayan natin ano ho ba, meron na ho bang martial law dyan sa Cebu? Kasi ho, itong isang lead convener po ng Maisog dyan ho sa Cebu na may gagawin pa namang rally ngayong araw na ito ay nagkaroon po ng search sa kanyang bahay. Kinuha po yung cellphone, kinuha po yung kanyang laptop. Talaga hong nilusob ng mga pulis. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ikaw talaga, Marbil, ikaw ay sunod-sunuran talaga dito sa bata mong si Romualdez. Hindi, alam nyo kung bakit, mga kababayan? Kasi alam naman po natin, itong si Jun Abines din po ay isa po ito sa mga 37 na pinapatawag ng kamera. At hindi nga din po ito nagpunta at tila ngayon pinag-iinitan. Naku po, hindi maganda yung ginagawa ninyong yan, ha? At pinapakita nyo talaga na kayo ay nananakal ng free speech. Tingnan nga ho natin yung balita na yan. Ano ba ang sabi dyan? Ito. Pakita ho natin, ha? Para ating itong balita na ito. Ito. Ang naglabas po niya ang balita na yan ay ito pong DYAR 765 SMNI Radio. Ayan Ito po yung post ni Ernest Abines. Ayan po. Sabi niya, PNP now are seizing my home and my phone. Naku po, Isog Cebu. Sinilbihan ng search warrant. Si Jun Abines, ang lead convener ng hakbang na Maisog, ay kamakailan lamang nag-post na pinasok ng PNP ang kanyang bahay malapit sa Maharlika Gym, Sambag 2, Cebu City. Siya ay sinilbihan ng search warrant kaugnay umano sa illegal na pag-access ng impormasyon at data ng PNP. Naku po, ano yan? Bagong inventong kaso na naman yan. Kinumpiska ng mga otoridad ang kanyang laptop at cellphone para sa investigasyon. Sa kasalukuyan, hindi makontak si Jun. Naku po, hindi makontak si Jun Abines. Masamang tao talaga kayo. Si Abines ay isa sa mga nangunguna sa gaganaping indignation rally ngayong Pebrero 22 sa Mandawi City, kung saan mismo dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dadalo. Nako! Kaya pala, naku po, masama itong ginagawa ninyo. Masama itong ginagawa ninyo, PNP. Ginigipit nyo yung tao. Ayan ito yung picture na kung saan pinasok ko ng mga PNP. May search warrant. Nako, hindi maganda yan. At syempre, alam mo, ito nga natatawa lamang po ako, na naiinis, na naagagalit bakit kanyo? Kasi noong unang panahon, noong mga panahon noon, talaga namang ang mga hinuhuli ng gobyerno ay ang mga komunista, ang mga makakaliwa, ang mga NPA. Ngayon, itong mga PNP, ang ino-operate na, allegedly, ay itong mga political activists o yung tinatawag ni barbers na vloggers. Di ba? Pero mga political activists yan na nais lang ng kaayusan. Ito, papakita. Ito yung rally na magaganap dyan. Ayan. Nakikita ninyo. Yan po yung magaganap na rally ngayon. 4:30. Unya-unya. 4:30 PM hanggang 11. Nadadaluhan ni Pangulong Duterte. Ayan mismo. Naku po, grabe ho yan Isa ho siya sa mga leader o lead convener ng itong grupo na ito ng Maisog. Ayan Ito, ayan yan yung kanilang ayan po si ayan di ba? Kitang-kita po. Ito nga po, nagsalita nga po si Jun Abines. Ito po, siya po 'yon, yung nilusob ng mga pulis. Ayan Siya po, ayan. I-play nga natin 'to na maintindihan natin kung ano nangyayari diyan. Sir Jun, kini nga Cebu People's Indignation Rally, ang atong gitanawa nga ang kinabag-an nga mga Cebuano makapakita sa ilang sentimento pinaagi sa rally. Yan. Para daw yung mga taga Cebu maipakita yung kanilang sentimento doon sa rally. Tama ba ako? Sana naman.
medyo naiintindihan natin ng kapiraso. Sana tama yung sinabi ko. Kay nahurot na ang tingog, nahurot na mga pulong sa Naku, ano yung mahurot? Sorry mga kababayan ha. Hindi kasi siyempre ang market nila dyan mga taga Cebu. Ano man yung mahurot, ang alam ko maharot. Pero yung mahurot. Dali, ano ba yung mahurot? Hanapin natin yan mamaya. social media. Sige na lang og saba, depressing na kayong situation. Pero wa gyud nahitabo, walay plano ang atong administration. Yun, kahit daw nakaka-frustrate na yung mga nangyayari sa gobyerno, tila hindi nakikinig, hindi ko sumasagot ang gobyerno, sabi niya. To correct their wrong deeds. In fact, napa sila yung mga... hindi daw kinokorek yung mga mali ng gobyerno. Kaya ilabas na natin dito sa rally na to. Tama po ba? Kung sana tama po. Pasensya na kung mali. mga news nga okay ra daw ang Pilipinas. Wala daw krimen. Ayun. Wala daw... Ayan daw. Kesa sa news daw, wala daw krimen. Diyan, sabi nung isang sana ibalik talaga si Pangulong Duterte o yung war on drugs kasi doon daw sa Mindanao, grabe na ho daw ang droga, kaliwat kanan, ang drogang kalakaran dyan sa Mindanao. Tapos sinasabi kahit nga daw yung mga otoridad ay naiimpluwensya na ng mga drug lord, takot na sa drug lord. Naku po, patay tayo dyan. Problema sa atong ekonomiya. Noise ra daw. Muna, ang mga tao, instead of saying words, mga social media nga post, muhimo na tag-action. Mauna ni ang atong chance mga Cebuano, mga ordinaryong Pilipino, nga ipadungog sa tibuok gobyerno sa Pilipinas, sa atong mga leader, nga wa nami malipay, ni palag nami, usban na ninyo ang inyong mga sayop nga binuhatag. Kay kami mga Pilipino, hibalubing nga ang power of the government emanates from the people. Yon, tama yun. Palakpakan si Sir. Kaya naman pala na-search warrant ka, Sir. Kasi sabi mo, the power emanates from the people. Na-search warrant ka tuloy. Diba? Kasi, bakit sabi ng pulis, hindi pwede yun? Power emanates from Tambi. Hindi pwede yun. Yun ang boss namin Kaya the power emanates from Tambi. Dahil dyan, search warrant ka. Dahil dyan, kunin namin cellphone mo at saka yung laptop mo. Kaya naman pala, Sir Maobitaw nga matag-eleksyon, muduol mo na mo, mangulitaw, kay para mo hatagag posisyon, karon nga naa mo'y posisyon, mag-abusar man mo. Abusado daw. Tama ba yun? Muna nga, kini ang pamaagi nga maminaw mo. Samtang makaya pa sa dughan sa mga Pilipino, peaceful, non-violent gathering para atong ipagawas ang atong mga reklamo. Pero sa tinud alay bugat na gyud kaayo. Galit na si Kaayo. Bugna. Ano kaya yung bugna? Naku po. Sana pala tinranslate ko muna to Tagalog. Matag adlaw nag-uol na ang mga Pilipino nga wa na mabilin sa atong gobyerno, gipangawat na ang kwarta, mga government asset, gipamaligya na ang atong budget karon sa 2025, murag na withdraw naman sobrang katunga. Oo nga. Na-withdraw na kaagad. 60+% ang na-withdraw na kaagad ngayon pa lang January, February. Actually, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, January pa lang 60% mahigit na withdraw, wala na. Ubus na.